built different. Yo, BDP! Built different pare. Nandito kami ngayon, pare, may reunion kami. Kinokolekta namin yung mga Pokemon. Isa-isahin namin, bali. Papakilala namin sa kanila sa inyo. Ano? Papakilala namin sila sa inyo isa-isa. Makikilala niyo yung mga Pokemon. Batang Pasaway, si Batang Siman, marami pang iba eh. Ito mga schoolmate talaga namin to, talagang maganda yung kwento eh. Hindi lang basta trip to, pero reunion nga to. Pero tingnan natin yung ano nila. Perspective nila, no? Ano yun? Ay, sorry. Sino ang unang Pokemon? Ito, malapit to. Malapit to, malapit. Kamusta boy? Kamusta? Real, pare. Real. Real. Kamusta pare? Iba-iba breed yan. Ay, meron. Papasok. Ano yan? Si Ginit. Sobrang rare niya, pare. Talaga. Yeah, boy. Ano malaki? Nick, may plano si Nick. Ito eh. Wala scripted kasi nag-i-script pa lang kami boy. Dumating kayo dapat game. Na yung ano. May plano si Jupien. Magkakasabay na kami. Lap trip na agad. May plano si Jupien. Ang dami natin, pare. Alam, huwag sa akin ah. Hindi siya, ang ganda ng kwento mo eh. Nagpipick up ka ng ano, pinapick up mo kanina. Wala, boy. Wala. Sa kanya nakatutok eh. Hindi na ka... Ayan na, ayan na. Pokemon, got you go! Another rare Pokemon, boy. Bulbasaur. Pagkakas natin ah. Ang mukha niya. What makes you different, pare? Hindi kami mag-ano. Wait lang, nakapokus naman to eh. Wala pa. Dalawa kami. O, sige. Kaya nga, pero ano. Unahan nyo lang. Uunahan natin kasi Oo, tatlo hindi na naman kami. mag-edit yan eh. Gaba, pare. Konti lang. Ano, boy, game? Game na to. Game na! Dalawa kami ni Bing! Sige. What makes you different, pare? Ano? Ako sa... Ikaw. Uy! Ano ba yan? What makes you build different, pare? Siguro paring ano, yung strong mind. Strong mind ako. Focus ako eh. Focus lang sa goal. Yung mukha, yung mukha. Ano yung code boy? Impale na yan? Ano? Ikaw yun, di ba? Is failure is a part of your learnings eh. Failure is a part of success. Ilong boy. Different yun. Hindi. Different yun eh. Once is enough, twice is too much. Thrice is dangerous. Ay, magandang tanong, kumusta ang Quezon City? Boy, wala. Wala na, guys. Sinipa na ako eh. Makes you different, pare. What makes me feel different? Ano ba? Wala eh, siguro ano. Marami akong kilala. Pwede na yun, pwede na yun. Teka. Ikaw? Bakit ako? Hassle lang everything. Ako na ba? Ano? Batang may laban lang. Sagot ako eh. Ayun, makakaisip dito eh. Ako ulit. What makes me build different, pare? Yo! Siguro ano,
being a dad every day. This, That's on duty. Siguro ang makakatalo sa akin sa ano eh, pagiging positive minded ko na lahat kahit sino sa inyo, lahat ng nakaupo kayo ngayon dito. Sobrang positive. Different nga eh. different nga. Different, di ba? Siguro negative ako. Hindi naman yung ano mo. Uy, ba't ako? Yung ako mo. Kahit sobrang daming kong pinagdadaanan sa buhay, kahit na may mga problemang nandyan sa mga kinaharap natin, wala, mas pinipili ko lang na okay lang to, kaya ko namang solusyonan to pagdating ng, alam mo yun, so hindi ko siya pinoproblema, yung mga problema hindi ko masyadong pinoproblema. Kailangan. Oo. Kaya mo mamoblema yung problema. Ano? May sinasabi ka? Kaya tama. Hayaan mong mamoblema yung problema. If failure. Failure is just a chapter 1. Siguro sa akin pare, consistency. Yun lang, consistency. Tuloy-tuloy lang. Build different. Different pare. Magka-outro na, build different. Build different. Outro eh, no? Nagsarili na. Build different. Kags. PDP, kamusta kayo? Ano na, boy? Kabarangay dapat na. Yun o, okay no, ang base ko rin o. Binati ka lang, no? Kasama ka Kung galing sa hirap, paano yumaman? Kung galing sa hirap, paano yumaman? Trabaho ka! Banat, boy! Boy, galing ka sa hirap. Galing ako sa hirap. Kung galing sa hirap, paano yumaman? Paano yumaman? Paano nga ba yumaman? Hindi, tama kasi yung sagot mo eh. Wala akong ibang maisip paano ba yumaman. Trabaho lang, boss. Trabaho lang. Hindi, dapat ulitin yung sagot. May rules? Ulitin mo lang eh. Hindi ka na mag-iisip para sa sarili mo. Ano sabihin mo? Boy, Hindi, ano, hindi. Tama, ano. Business lang. bawat Ayun nga eh. E di trabaho tayo araw-araw. Ganun lang naman yung simpleng sagot nun eh. Kung gusto mo yumaman, hindi ka pwedeng mahiya para sa pamilya mo. Hoy, kung galing sa yaman, paano humirap? Ay, bali. Hoy, kung galing sa hirap, paano yumaman? Nakita mo yung mga jeep dyan? Kuha ka lang ng taglilima doon. Ako ano? Teka lang, boy, bakit mo ginawa yun? Kaya ako pala pumwesto dyan, gusto mo tanongin ka. Mali. Ano, kailangan mong ng skills. Like, yung tanong niya. Hindi, ikot nga eh, masisira yun. Mamaya, sagutin mo muna ba? Hindi ka sadya, boy. hindi sadya. Pagkakataon mo na yan. Bakit sa kamay, oh? Boy, okay na kasi yun. Ano na? Ulitin mo gano'n, hindi narinig. Alin, hindi ko sadya. Ano lang, para sa akin, parang kailangan mong mag-add ng skills. Mag-up skills ka, pati sa work, sa mga kaya mong i-offer. Tapos, yun, pati yung mindset mo, i-up skills mo na, ito na yung parang kailangan kong ma-achieve. Grabe, skills pala yun. Yung alin ba, Hamad? Siguro mag-anak ka. Ewan ko kung di ka sumipag. Oo, di ba? Try mo. Lalo pag dalawa. Try mo. Mama ka. Yun. Okay na. Paano pag mahirap din? Wala, dapat marunong ka mamili. 152 gives. Pero seryoso siguro business, tapos discipline and consistency. Yun lang. Ako ba, pare? Ikaw pa, Siguro, tumaya ka sa loto. Anong mas malaga sa'yo? Diskarte o diploma? Grabe ba? Pamaking ka ba ni Pia Balbuena? Hindi sa akin personally yung gin-graduate kong course, yung first job ko, sobrang layo. Graduate ako culinary, punta naging
Casino dealer ako. So, anong tanong mo ulit? Para sa akin, diploma eh. Kasi may mga jobs ka na ayun talaga yung tinitingnan ng company. Diploma talaga. So, diploma. Kasi kahit may diskarte ka, okay, madiskarte ka, gwapo. Anong gagawin mo sa diskarte mo, di ba? Kung sa sales pa, pwede. Madiskartehan mo sa sales, pero kailangan mo diploma, tol. Diploma talaga. Sige, laban mo yan, tol. Ikaw, diploma o diskarte. diskarte? Hindi, iba-iba lang yung sagot niya kasi ako wala naman akong diploma. O nasa diskarte tayo. Tama. Kasi ako, alayo din ng course ko sa trabaho ko. Course ko IT, napunta ako sa logistics. Kumbaga, diniskarte ko lang talaga yung pamumuhay ko. Kumbaga, sipag lang, tsaka yun lang. Nasa tamang tao lang. Sa pamumuhay ngayon, para sa akin, diskarte talaga. Kasi kung madiskarte ka, mabubuhay mo yung pamilya mo. Pero, kailangan mo pa rin ng diploma. Kasi, yun na lang yung mabibigay mo regalo para sa magulang mo. Diploma. Diskarte o diploma? Diskarte, syempre. Bakit hindi diskarte? Sa akin, diskarte. Sa akin to hindi ko sinasabing para sa lahat. Ito kasi yung naging mas effective sa akin. Kasi, nabigyan ako ng chance na mabigyan ng diploma, pero hindi ko sinagad yung chance na yun. Hindi ko kinuha yung diploma para sa sarili ko. Hindi doon ako sa kabilang option, sa diskarte. Pero yung may mga chance, kasi ako pinagsisisihan ko yun mahalaga yung diploma. Kaya syempre, mahalaga pa rin yung diploma. Nandito lang ako sa posisyon na yung diskarte na lang yung kaya kong sungkitin. Kasi nung college ka, taas mo mag-joke. Diskarte o diploma, boy? Pare. Sa edad ko ngayon, diskarte. Sa edad ko ngayon, diskarte na kasi Wala na po eh. oo, dalawa. Tapos, pero diploma pa rin, huwag nyo kakalimutan, huwag nyo i-set aside yung diploma kasi. Pero yung tamang diploma kasi katulad nung iba, ganyan, ang lalayo ng course sa first job nila. Piliin nyo pa rin yung, dapat siguro mga bata pa, dapat alam nyo na yung course nyo diba? Kaya, diploma muna, bago diskarte. Diskarte over diploma, pero diskarte with diploma mas maganda. Yun. Sa akin pare both. Kung kaya nyo na diploma pati diskarte pagsabay para mas di kayo mas di kayo argabyado sa future. Pareho. Kasi yung diploma, hindi ka matututong dumiskarte kung wala kang diploma. And yung diploma nagsisimula sa pag-aaral. So matututo ka, magkakadiploma ka, matututunan mong dumiskarte sa buhay. So both talaga. Kasi pre, iba yung opportunity ng may diploma kayo. Tama Hindi. Pag may diploma ko, kasi iba boy, opportunity. Oh, pasok! Iba-iba po kayo yun. Pasok! Debate! Tama na. Walang tama, tsaka maling sagot. Walang tama. Hindi kasi ako, parang kinokontradict ko din yung una kong sagot. Na parang... Basta, sige. Pero tama nga naman doon si Kagawad. Walang tama doon. wala naman tama sa kanya Pero- experience mo. Oo. Ano na-experience Kung mo? ano na-experience mo. Minsan kasi, may diploma ka pero hindi, yun yung sinabi mo, hindi yun yung nakukuha mo eh. Oo. Diba? Ang taas ng pinag-aralan mo sa mataas na school pero pagdating sa company, Bago empleyado mo ka lang. dinajudge yung mga matataas na school, huwag mo silang pakialaman, Ray. Uya mo sila. Hindi! Sinasagot ko lang yung sinasabi ni, Huwag mo na kasi ni pakialaman Bilby. yun, oh. Okay na yun. Masaya na yung matataas yung pinag-aralan eh. Okay na kami dito, Ray. Ano masabi mo? Game, pasa! Tama sila parehas. Ay. Tama ka raw, pare. Peace show.
Oh, next. Hindi kasi ako boy, yung sa opportunity lang boy. Meron kasing ibang company na naghahanap talaga ng college graduate. Di ba, boy? Iba ang opportunity ng college graduate which is may diploma ka, boy. Pero kasi ako, ayun nga, hindi naman ako pumasok sa industriya nang naghahanap talaga sila ng diploma. Kumbaga pinasok Ang hanap nila Ay, experience. hindi, tulad eh, nun, no? huling trabaho ko, sales agent ako. Puta, pwede ka makapasok doon kahit 2 years ka lang naman eh. Oh, kahit wala nga eh, di ba? Nagagawa naman siya ng paraan. Kasi kami may libre kaming training sa Magsaysay. Which is pag gusto mo magsiman, may training ka na doon, di ba? So parang ayun na yung perks mo. Di ba? Kasi nagtatrabaho ka sa ano eh. Oh no! Paano mo na ma-manage yung pagiging tatay mo? Hindi, paano niya i-manage yung future kung ano Siyempre, kailangan mo mag-provide sa kanila. Kasi kung hindi mo sila mapaprovide, hindi mo bubuhay yung pamilya mo. Tsaka, dapat hindi mo sila iiba. Para sa akin, isinantabi ko lahat para tumulong sa asawa ko. Kung magiging tatay ka, paano mo gagampanan yung pagiging mabuting tatay? Kausapin mo yung future mo. Wait lang boy, may tao sa likod. Pasok ko lang lahat ng wisdom tsaka morals na meron ako sa kanila. Tama. Tinatrato ko lang yung mag-ina ko na parang kaibigan ko. Kasi doon nag-uumpisa lahat, parang kaibigan mo. Tapos pag natuturing mo na sila na parang kaibigan mo, parang mas magiging okay na yung takbo eh. Parang ikaw, halimbawa, may natapon yung anak mo, nakagawa ng kasalanan. Parang ano na eh, hindi mo na siya, hindi mo na kailangan pagalitan kasi tinuturing mo siya as kaibigan eh. Pag nakagawa ba, halimbawa yung tropa ko, nakatapon dyan ako. Hindi naman kita pagagalitan kasi kaibigan kita eh. Diba? Paano yung tropa mo na? Boba eh. Nakalikot mo dyan eh. So yun, ganun. Parang pag ganun eh. Ganun ka kay MC. Hindi naman. Parang ano lang, basta kung paano ko itrato yung mga kaibigan ko, kung paano ko, alam ba, lumalabas ako sa iba, sa labas ng bahay. Hindi siya, alam mo yun, kailangan mong maging mabuti sa labas ng bahay kasi ano yung sasabihin sa'yo. Pero sa loob ng bahay, ganun din kung paano ko tatrato yung ibang tao. Hindi katulad na syempre palagay ka na, anak mo yan, asawa mo yan, kilala ka niyan, pwede kang magsisisigaw dyan, ano, ganito, ganyan. Pero kung paano ko pinipilter yung pagiging ako na maging mabuting tao. Binibigay ko sa Mahirap sumunod eh. yun lang. Sorry boy. Paano mo magagampanan yung pagiging isang mabuting tatay? Paano mo ginagampanan? Lahat ng alam kong tama na para sa akin, tinuturo ko yun sa anak ko as early as 1 pa lang siya. Like, ayun, katulad nun sa'yo, hindi ako nagre-react kung anong gawin niyang makatapon, makabasag, hindi ako nagre-react, pabayaan ko lang siya para hindi niya madala sa labas, di ba? Parang ang ano kasi nun, nagsisimula sa bahay eh. Ang family mo di ba? So, ayun lang, di ko alam kung mabuti ang tatay, pero gagawin ko yung best ko para lahat ng tama at mali. Siyempre, maturo ko din sa kanya para maging aware siya kung mali na yung ginagawa niya. Yun lang. Siguro yung pagiging present. Kasi pag present ka, mas malaki yung chance na mapalaki mo ng maayos yung anak mo. And yung pag anak mo yung lumaki ng maayos, yun yung magiging resulta ng pagiging mabuting tatay mo kasi naging mabuting tao siya. Yun. Boy, kaya nga sabi ko, di ba, hindi ko pa alam kung mabuting tatay na ba ako kasi hindi ko pa siya nakikita saan. Tama ba yan? Tama yan. Para tayo nasa kulungan eh. Seryoso? Sa akin pare, show up. Tama si Bloody. Presence. Show up lang everyday. Pakita mo lang yung dapat mong pakitang tama. Yun. Provider mindset. Tama yun. Yun lang. Guidance. Pinaka-importante lalo na. Ikaw pare. Uy! Kung maging tatay ka pare, ilan ang anak mo? Yan ang panganay mo, no? Hindi, kung
Magiging tatay ka sa future, paano ka magiging mabuting ama? Sa ngayon, ang sagot ko magiging general. Siguro General? Putong ina. General? General de Lima? Siguro, kayo mga kapatid, mga... General de Lima. Laging naka-gel. Pero sa akin siguro, yung pagiging mabuting tatay is expression siya eh. Okay. Una, siyempre, kailangan yung maglaan ng oras. Kasi kumakayod tayo para sa pamilya natin. So number 1 is time. Pangalawa is, you need to set a good example na may kita ng anak mo. Doon siya mas matututo at masasabi niya na napakabuti pala ng tatay ko. Tapos pangatlo, para sa akin, is siguro maging mabuting tatay is maging good listener ka sa anak mo. Hindi lang din sa anak mo, pati sa paligid mo. Kasi kung anong action and ginagawa mo, reflection mo yon bilang tatay sa magiging anak ko. Yun lang. Pero real talk, mahirap magpalaki ng ngayon, ng mga bata ngayon. Oo. Lalo mentally. Nakita Oo. niyo naman ng mga bata ngayon. Diba? Grabe. Totoo yan. Di legit, mahirap magpalaki ngayon. Tayo dati takot sa teacher, sila hindi. Totoo yan, totoo. Diba? Di mo alam na tumatakbo sa isip nila, mabait sa bahay pagdating sa school, magpapatayan, Ito, di ba? shoutout ko lang, tol. Kung gusto nyo ng matinding disiplina, Asawahin niyo si Ryan. hindi, shoutout kay Sir Bukag. Sino ba? Sino yun? Kala ko, asawahin mo si engineer eh. Yung teacher kong Malaki Bukag. siyang... Malaki. shoutout ko lang yung teacher ko ng Bukag. Malaking buka. Shoutout ko lang yung teacher ko ng Babato ng Santo Niño. Pero boy, seryoso yun boy. Oo, Dati, pag pinapalo tayo ng teacher natin, disiplina yun. Oo. Ngayon boy, pwede na tayo pasukan. Tulpo ka Which is na. akala kasi nung mga Gen Z na magulang is dati parang mali yung pinapalo. Pero nung mga nangyari tong mga recently, maisip mo parang mas okay pa pala yung way kung paano tayo palakin. Ngayon boy, child abuse. Ano masabi mo, man? Patuyin ka ng... Ano masabi mo? Ako? Oo. Ano pinag-usabi niya? Built different. Built different.